Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, grabe ang gobyerno natin ngayon. Sobrang korupsyon, hindi na mapigilan. Grabe na, hindi na mapigilan. Sa tingin ko, isa na lang ang paraan. Dapat ang mga armed forces of the Philippines natin ay papababayin nila si Marcos dahil hindi ito mapigilan ang korupsyon. Dahil si Marcos may kasabot dito, yung presidente natin, parang may kasabot siya. Ito si Saldico at saka si Romaldez, grabing kurap nila, grabe kalaki-laking pira, bilyon-bilyon ang kinurap nila. Bakit hinayaan ng presidente natin kung hindi siya kasabat? Bakit ngayon hindi siya kumilos para mag-aksyon? Ipatawag niya. Lumabas na ang lahat na totoong nangyari sa pira ng kaban ng bayan na ninakaw nila. Saan pupunta yung pera? Yung dinagdag nila sa budget ni BP Sara. Grabe naman. Kung hindi ito totoo, oy, bugok nga Marcos, presidente. Marcos, yawa ka Marcos. Bakit hindi po sila ipatawag? Bakit hanggang ngayon di ka kumilos? Nagpabingi-bingihan ka. No, lulong ka na ba sa bisyo? Bakit hindi mo ipatawag yung dalawang tao? Marami sila, hindi lang dalawang tao. Pero pinakautak dito yung dalawang tao. Kung hindi totoo to, bakit hindi mo ipatawag? Bugok nga presidente. Hindi ko nagrespeto sa'yo. Kahit kailan hindi ko magrespeto sa'yo. Dahil wala kang kwintang presidente. Binoto ka namin. Tapos ganyan lang ginagawa mo. Baka akala nyo kahit bugok kaming mga nagboto sa'yo, hindi kami umaaksyon kung sakaling magkaroon ng problema. Dapat yung mga sundalo ngayon, kayo lang aasahan namin. Sa pulis hindi kami aasa. Kasi ang pulis, number 1 talaga yung problema namin dito, ang pulis. Sa mga sundalo, wala akong nasabi sa mga sundalo. Kung may nasabi man ako sa mga sundalo na yung mga EAP hindi lumaban doon sa Scarborough na inapi, hindi naman lahat. Marami kayong matitino. Kailangan pa bang revolusyon? Dapat palitan natin presidente natin. Maubos yung pira natin, hindi tayo nakabili ng eroplano, hindi tayo nakabili ng mga panglaban sa ibang bansa kung aapihin tayo. Patuloy tayong naghirap. Kaming mga Pilipino, grabing naranasan naming sobrang hirap. Bakit hanggang ngayon? Demonyo yung presidente natin. Demonyo ka Marcos, demonyo ka. Galit na galit ako sa'yo. Putang ina ka, demonyo ka. Galit ako sa'yo. Hindi ka naawa sa mga Pilipino. Kung hindi mo ito aksyonan, magpatuloy ako magsasalita. Kahit ipatawag po niyo ako sa Senado, hindi ako matakot. Yawa ka, President Marcos. Demonyo ka. Galit na galit ako. Araw-araw ako nanood ng news. Araw-araw ako nanood sa YouTube. Araw-araw ako nanood ng mga vlogger. Putang ina kayo, Presidente Marcos.
Romualdez, putang ina kayo. Ikaw, Saldico, putang ina kayo. Ninakaw yung pira ng bayan, pira ng kaban ng bayan natin. Kahit na walang sinabi si Inday Sara, ninakaw nyo. Pero alam namin. Ang problema lang dito, ang judicial system natin. Kasi walang kwenta. Walang kwenta kahit klarong-klaro ang mga ebidensya. Pero walang bisa talaga. Dahil pwedeng mabili yung mga judge. Di naman lahat, pero karamihan dahil sa pira. Wala silang paki kung anong mangyari. Basta magkapira lang. Ganyan na kayo kadimonyo. Grabe na kayo. Dapat magrevolusyon na. Gusto ko ng patayan. Gusto ko ng patay. Walang kwintang batas na to dito sa Pilipinas. Walang kwintang nasod na itong Pilipinas. Dahil marami ng demonyo dito sa mundo. Grabe. Palagi ako nagagalit. Dahil palagi ako nagharap sa YouTube. Mula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Nanood ako. Sinubaybayan ko yung lahat na mga YouTuber. Marcos, pag hindi mo ito aksyonan, ako'y siguradong 100% kasabot ka. Isa ka sa kasabot sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Wala kang kwintang presidente. Sana matulad ka ng papa mo. Dapat dito sa atin sa Pilipinas magpasa ng batas na bitay ang hatol ng nasa sa gobyerno na nagnakaw. Pati judge, bitay ang hatol kung sakaling hindi maganda yung hatol. Kahit hindi kami mga lawyer, alam namin. Na kayo ay pira-pira lang. Umabot ako sa Supreme Court. Mayroon ako nakaharap sa Supreme Court. Pumunta ako doon 2016, June 23, 2016. Pumunta ako ng Supreme Court. Hindi humarap sa akin yung chief of staff, chief of yung pangalan to sa Hall of Justice sa legal complaint, si Navarrete. Kalimutan ko na Navarrete yata. Basta Navarrete yung apelido niya. Hindi humarap sa akin, yung staff lang niya. Sinabi sa akin. Sinabi ko ang nangyari sa akin. Kasi pira-pira ang nangyari sa akin. Mayaman yung kalaban ko. Ay hanggang ngayon, galit na galit ako. Hindi ko mapagilan sarili ko pag makita akong corruption. Magalit ako. Kung kaya ko lang kayo patayin ko kayo lahat. Kung pwede lang. Ikaw Romualdez, kung kaya lang kitang patayin kita. Ikaw ko, Saldico, kung kaya lang kitang patayin kita. Wala kang kwintang tao. Demonyo ka. Pinahirapan niyo ang mga Pilipino. Ginasto lang yung pera na galing sa amin.
Demonyo kayo. Wala kayong kwentang nasa gobyerno. Kaya nanawagan ako sa iyo, mga Army, Armed Forces of the Philippines. Dapat tanggalin natin si Marcos. Walang kwenta to si Marcos. Palitan natin ang gobyerno. Dapat kakampi kayo sa mga Duterte. Si Duterte yung nagpataas ng sahod nyo, mga teacher. Si Duterte yung nagsahod sa inyo ng taas. Kayo nasa gobyerno lahat. Si Duterte lang nakapataas sa sahod nyo. Dapat doon kayo kay Duterte kumampi. Huwag kayo kay Marcos. Hirap sa iyo, pabingi-bingi lang kayo. Ayoko masali kayo sa galit ko. Ayoko. Kasi alam kong mga army mabait eh. Hindi katulad ng mga pulis. Hindi naman lahat pulis na magnanakaw at saka abuso nandyan sa kanila. Pero noong bata pa ako, panahong Marcos, abuso talaga yung mga PC. Alam na alam ko kasi marami akong kaibigan na mga malaking ranggo sa sundalo. 61st, 56 IB, 49 IB. Marami akong kaibigan. Palagi ako nandoon sa detachment, sa mga PC, kasi magaling akong kumanta, magaling akong maggitara. Noon wala pang video kay. Gitara lang ang gagamitin namin pag kumakanta, may party-party. Magaling akong kumanta, kahit anong gustong mong kanta. Magaling akong kumanta. Yun na lang ang asahan natin. Sa tingin ko, kayo lang ang pag-asa ng bayan natin, mga sundalo. Kasi sa pulis, hindi mo masahan. Lalo na kay Turi, putang ina tong Turi to, demonyong Turi to. Pareho lang na abalos, matambalos-los. Ayaw ko mag-rebuilde, ayaw ko. Hindi maganda yung rebuilde. Kasi galing ako doon. Hindi ako rebuilde, pero galing ako doon nag-seminar. May libro pa ako ni Mao Zedong sa komunista. Since 1945. May libro ako, parang Bible kalaki. Palagi kong binabasa. Dahil ang simbahan ng Katoliko ay nag-organize ng rebellion. Sila talaga yung organize ng rebellion sa bundok. Yung mga kaparian noon sa Amerikano, mga Amerikano. Si Father Dib, hindi ko makalimutan, siyang nagkasal sa amin. Yung lawyer niya ang nag-lecture sa amin ng human right. Hindi ko mapigilan sarili ko. Galit na galit ako. Dahil ayaw ko ng mga taong ganito. Dahil matanda na ako. Mula noon, bata pa ako. May prinsipyo talaga ako. Kahit mga NP, ayaw kong magawa sila ng masama. Kahit sundalo, ayaw kong magawa ng masama. Kilalang kilala ako dahil wala akong sinasantong tao. Hindi ako matakot. Kahit kanino. Wala akong katakutan. Kundi ang Panginoon lang. Kahit mamatay mo ako kahit anong oras, hindi ako matakot. Handa na po akong mamatay. Pwede lang pumunta ako na Manila, patayin ko yan. Hindi pwede. Alam kong huhuliin ako. Tangina to. Hindi ko mapigilan sarili ko. Galit na galit ako. Hindi ko mapigilan. Sobrang galit ako. Sorry kung
nagsasalita ako hindi maganda kasi hindi ko mapigilan sarili ko kasi palagi akong nanonood ng YouTube. Araw-araw. Kahit may kalintura ako, nanonood ako ng YouTube. Kaya nanawagan ako sa iyo mga AAP. Kaya walang pag-asa. Dapat umalsa na kayo. Tatanggalin natin si Marcos. Kayo lang ang pag-asa. Maawa naman kayo sa mga tao. Nasa inyo. Kayo walang makapigil sa inyo kasi nasa inyo ang mga heavy arms. Nasa inyo ang tangkidigir, nasa inyo ang kanyon. Pag kayo ang kumilos, walang makapigil. Kahit sino. Yung mga pulis, takot yan. Alam ko. Kasi nakita ko na dito sa amin. Yung kaibigan kong sundalo na si Juderla. Palagi kami nag-inuman. Kasi matapang yung sundalo na yan. Kahit saan mag-operasyon, matatakot talaga ang mga rebelde sa kanya. Dahil matapang talaga ang sundalo. Hindi matakot makipagbarilan harap-harapan. Hinuli ng mga pulis dito sa amin. Nanggalit yung CEO nila kasi hindi nila papukin, ikulong nila. Kasi alam ko yun si Juderla. Patay na, delete na yan si Juderla. Pero kaibigan talaga kami. Mabait yun sa akin. Pero matakot ka talaga pag hindi ka sanay sa kanya kasi palaging naghawak ng baril, nakarelease ang safety, nakaganon-ganon lang. Nakaganon-ganon. Pitik-pitik ng safety ng baril ng armalite niya. Pero pag ako'y magsasalita, Diyo, huwag ka ganon. Pre, huwag ka ganon, pre. Baka ma-accidental fire yung baril mo. Kasi palagi kaming magkasama eh. Ako hindi ako matakot dahil alam ko yung mga baril na yan. Papakita ko sa inyo. Kayo mga sundalo, hindi pa nyo alam ang talent ko sa Armalite. Papakita ko sa inyo paano mag-release ng safety auto diretso. Hindi dumaan sa simi. Mula sa safety, automatic auto. Pwede ko magharap-harapan ng auto ang baril. Di la kaya yon, alam ko. Marami ng scout ranger dito. Pinakita ko sa kanila, humawak ko ng baril. Kasi mga kaibigan ko mga scout ranger. Kita nila, paano ka, bakit marunong ka sa Armalite? Bakit kami hindi namin kaya yan? Maghawak ng Armalite na naka-safety out. I-select mo diretso auto. Hindi na dumaan sa simi. Auto na. Pagpitik ko lang ganun, auto. Pwede ko na i-strapping. Taka sila, maraming scout ranger dito. Bakit manong? Bakit alam mo? Sinong nagturo sa iyo dito? Dahil marami akong kaibigan sundalo. Daming kaibigan ko sundalo. 60 pers, 56 IB, 49 IB. Marami akong kaibigan. Si Captain Domingo, kaibigan ko yan. Si Colonel Dunda Matabalaw, kaibigan. At sa mga pulis, marami akong kaibigan pulis, malaki ang ranggo. May Colonel. Marami akong kaibigan sa pulis. Mga Colonel. Mga kumpare ko, mga police inspector. Kasi mahilig ako sa makipagdikit sa mga nasa gobyerno. Pero sa matino nga nasa gobyerno, pero hindi matino, hindi ako makipagdikit. Kasi ayaw ko talaga. Baka ako pang pumatay sa kanya. Dahil may dugo akong rebelde. Umiinit ang ulo ko pag hindi magandang ginagawa mo sa kapwa-tao. Maniwala kayo, hindi.
Sa lugar ng lula ko, pag sinabi kong mga sundalo, huwag kayong kukuha yung mga manok na pantari, huwag niyong kunin. Huwag niyong kunin. Bigyan ko kayo ng ulam, huwag niyong kunin. Pag sabi kong huwag mong kunin yung mga manok, hindi sila kukuha. Di alam na alam nila marami akong dikit. Malaking ranggo. Sa rebelde naman, pag sinabi kong hindi tama yung ginawa nyo, kumuha kayo ng 2 pesos every week at 3 mga kalahating kilong bigas every week. Pag sinabi ko huwag nyong gawin yan, hindi sila gumalaw sa mga sibilyan. Kilala ako sa Isparo at saka sa mga sundalo. Pulis, kilala ko. Kita nyo ako, naka-uniforme ako. Matutulog na sana ako. Ito yung pansuot ko pang tulog. Paggabi na kasi may diferensya ang leeg ko. Cervical spine. Hindi ako pwede matulog na sobrang lamig. Dahil umatake yung leeg ko. Sumakit. May sakit ako cervical spine. Pasensya na po kayo. Medyo hindi maganda yung salita ang binitiwan ko kasi galit na galit talaga. Ako po'y totoong makabayan. Ako po'y totoong tao at matulungin sa kapwa-tao. Hindi lang ako mayaman. Kaya kung mayaman ako, marami akong matulungan tao. Maraming salamat sa manood sa video ko. Maraming salamat at saka magandang gabi sa inyo lahat. God bless.